Okay guys, ayan. Beach natin. So very excited tayo. Katatapos lang natin ng ating first project. Ayan, nasa dingding na natin. Sinabit na natin, temporary. So ipiprame pa natin yan para maging elegante yung pagka ano niya. So sinabit na natin yan kasi nilagyan niya ng Igupin niya yung tawag doon, yung cover or yung ano tawag doon, mas mabilis na. Para mas lalong matuyo, nilagyan ng glue para mas lalong didikit. So kaya nakasabit yan dyan para matuyo. So ngayon medyo nabuboard tayo. Nandiyan na sa YouTube natin yung ating video tutorial ng ating first project. So ngayon ay itong exist ng mga gamit na natin, itong nandito. Ayan. So exist na yan siya, so, mga sobra na beads na ating ginamit sa ating first project ay atin na ngayong i-preserve o ating itatago para itong box na to magamit naman natin sa ating next project. So ipa tayo na antok, kaya ito muna ating pag-abalahan ngayon. Ilalagay natin to sa archive ba tawag doon, or preserve natin siya. Okay guys, so samahan ako para ating itong i-keep para gamit na rin natin, kasi nung cross-stitch tayo ay isang bag na yung ating naipon na mga sinulid. Ito naman, dito naman tayo sa diamond painting, so ito namang beads yung ating ipunin na i-preserve, kasi pag in case na maubusan ka or maubusan ka ng stock or kulang yung beads mo, ay makakuha ka doon. Kasi mas bumili ka ng beads or bumili ka ng diamond painting, ay nakapackage na yun lahat yung gamit niya. Yung beads may more than 30% na sobra, kaya mag-exist talaga, di talaga masushirt yung materials na ating makukuha. So kaya tara, atin itong ilalagay sa mape-preserve natin. Okay, so yan, let's go. So okay guys, ito yung sobra ng ating beads na ng ating first project. Ayan, so halos puno to lahat. Ito na lang naging sobra. So itong mga wala ng label, wala na yung laman. Kaya itong may mga label, meron pa. So atin itong iipunin para magamit naman natin itong ating box sa susunod nating project, kasi may nag-aantay na next project natin. May ready na tayong pattern or canvas na paglalagyan, at saka abang na yung mga materials. So sayang yung oras na hindi natin masimulan, kaya atin na itong i-preserve. Bumili tayo ng zip bag para dito natin ilalagay yan. So tanggalin na natin to una. Yan din ang itong rubber
ito pa rin gagamitin natin. Importante dito itong DMC number, itong dito DMC number, kasi ito yung ginagamit na standard. Itong symbol at saka every project iba-ibang symbol over masyado madikit. Ayan na. Yan, isa yun ulit siya. Ito may sobra. Okay. Yan. Ito, balik natin. So, next. Nakakalahati tayo. Nakakalahati pa. Recycle natin yung ating gamit para hindi naman tayo masyadong magastos. So ganun na siya. Talagang ito naman siya ay bawat pattern or bawat project na ating ginagawa ay sobra-sobra naman yung beads na binibigay ng company na pagbibila natin ng materials, kasi sheet na to siya lahat meron ng canvas, meron ng beads, saka yung tools. Pero yan, ito nga sobra atin itong ipe-preserve, kasi hindi natin alam na in the future magkulang yung ating beads sa ating ginawang project, kaya it's better na itatago natin itong excess o sobra na beads. Kasi nung sa close stitch natin doon ay tinatago ko rin yung mga sinulid ko na sa halos isang bag na
Then noon, isa-isa yung bibilin mo yung sinulid. Kaya bago ako bumili ng mga sinulid sa tindahan, nanguha muna ako ng doon sa akong nakatago. Ito sa diamond painting, buong package na kasama na yung isang set na yung binibigay ng shop. Ito sobra-sobra yung binigay. Kaya marami tayong masisavings. Ito ay 1.7. Okay. So, number 4 na tayo. Tulog na yung mapaligid. Sa paligid kasi so, sanay tayong matagal matulog sayang yung oras na nanonood lang tayo ng video or ng YouTube. Wala dito yung ginagawa yung kamay natin, kaya nga nag-interested ako mag diamond painting kasi yung leisure or yung extra time natin dito natin magagamit sa pagdudot-dot. Usually alas 2 na tayo nakakatulog. Dumidikit.
Kaya tiyagaan lang talaga tong diamond painting. As an artist, kailangan mo talaga magtiyaga para mabuo mo yung inaasam mo na project. So kung wala kang time sa pag dudot-dot, talagang hindi mo mabubuo yan. Okay. So marami pa tayo. Ito yung pa-exit na nasa project. So tinanong natin yung mga materials, pinipreserve na natin at tinatago na natin yung mga sobra or excess, kasi yung box natin ay gagamitin natin sa next project. So nag-aantay na yung next project natin. Malaki pa rin yung design ng ating next project, parang kasing laki lang ng first project natin. Kung gusto niyo magpagawa nito, ayan, tumatanggap tayo ng project na yan. Huwag nila ako madaliin kasi tinatapos natin yung isang project. So unang project natin, I think 3 months natin nabuo. So hindi naman permanently kada gabi lang natin ginagawa yun, or minsan pag may list walang ginagawa yun, nagdudot-dot tayo. Okay, so time-lapse muna natin para hindi kayo mabuboring, kasi paulit-ulit na naman to na ito. Kung meron kayong question dyan, pwede kayo post comment dyan sa ating chat para ating masasagutin yung mga tanong. At the same time, tuturo ko sa inyo kung paano, kung may mga tanong kayo dyan ay ating mai-share paano tayo yung ating nalalaman. First project ko lang naman to, pero halos lahat ng video sa YouTube ay pinapanood natin, pati yung mga nire-recommend nila binibili natin. Halos kompleto na rin yung mga gamit natin, pero usually kahit di mo bibilhin, mayroon namang tools na kasama itong kit nito na mabubuo mo na yung project na yon kahit di ka pa mag-invest ng mga tools niya. So sa atin, kasi seryoso tayo sa ating ginagawa, kaya meron tayong maraming tools.
Mauta tayo ng electric na vacuum na lang, di na natin kailangan ng wax. Sabit natin dito para di po watak-watak ba. Guys, so sige, ating time lapse na tong ating kuha para hindi kayo mabuboring dyan sa kapapanonood. Okay guys, so ayan, time lapse na natin para mabilis yung trabaho.
Okay, last na natin to. Ayan, so ubos na natin na nalagay sa ship bag yung ating excess na mga diamond beads. Okay. So, ayan guys. Tapos na natin yung ating task. So, ito na yung ating excess na beads. Ito naman yung ating box ay ready na for the next project. So yan, so susunod nating video prepare naman natin yung ating next project, second project natin, yung mga beads ilalagay natin dito. At the same time i-ready na natin yung ating next project, hopefully na bukas or natapos magsabat ay magagawa natin. Okay, so kung meron kayong question, meron kayong katanungan, pwede kayong mag-post comment dyan sa ating comment box para ating masasagot yung mga tanong. And guys, ito na yung ating excess na diamond beads. So ito yung itatago na natin to para kung may kailangan dito meron tayong mapagduduruputan. Ito naman yung ating box, yung ready na for the next project. So gusto ko tong box na to kasi cute lang siya gagamitin. So ito na guys yung ating next project. Ayan, so abangan natin yung susunod video natin itong i-unbox at ipiprepare. Malaki din to siya na project. Ito ay gawa ng 5D printing PH na pattern or na canvas natin. So ayan, so abangan nyo. Please subscribe our YouTube channel para inyong maabangan itong ating next project natin na diamond printing. Okay? So, kung mayroong question, mayroong kayong katanungan, mag-post comment lang kayo dyan sa ating comment box para atin kayong ma-explain kung ano yung gusto nyo malalaman. Okay? So, ito po si Milo Gold 8. Baruch Hashem Adonai. See you sa susunod nating video. Good day, God bless. Baruch Hashem.